Bahagi po nito yung pagsisiyasat katulad ng binanggit ko kanina, kung nag exist pa yung pong mga POGO operations sa bansa. So kailangan natin makita kung yung pong mga napuntahan noong nakaraan, fully dismantled na. Pangalawa, syempre gusto natin malaman kung yung mga personalidad po na POGO na hinahanap po ng batas ng 19th Congress at ay nahanap na po under the 20th Congress. So kasama po dito si former presidential spokesperson Harry Roque at bahagi po nito yung pong pagtatanong sa Department of Justice at Department of Foreign Affairs kung ano ho yung estado ng pagpapauwi kay Attorney Roque mula sa the Netherlands. Kung yung po bang kanilang binanggit nung nakaraan na ipapakansela po yung passport ni Attorney Roque ay nagagawa na. Ano yung estado nito? Pangalawa, at yung kanila pong binabanggit that they will oppose the asylum petition of Attorney Roque is also being undertaken by government at ano na po yung actual na estado nito. Sir, since marami kayong questions from previous Quadcom, therefore walang may resource or persons na doon sa Quadcom na kukuha ng mga informations na mga questions nyo ngayon? Wala bang ganun, sir? Hindi naman. I think it is the job of Congress to ask the questions kasi. Okay. Di ba? So, ibig sabihin, if it's a follow-up to the work that they have been doing, kung kumusta na. So, I think it's perfectly reasonable to ask them ng status updates. Eh. Kasi kung halimbawa, nung nag-break ko kasi yung Congress, I think for the elections. Eh. So, it's a bit of time. It's a significant bit of time already para hindi po namin formally malaman kung ano na ho ba yung nangyari. No? So, we'd like to get a formal response from the concerned agencies po. Kung baga kakalampagin nyo yung mga concerns agencies, parang ganun, sir. Hindi naman namin kinakalampag. Hindi naman kami, cup, no? Pero tatanungin mo namin sila. Kung ano ho yung, ano na ho yung estado. No? Kasi, para lang malinaw kung ano na yung steps forward na kailangan po natin gawin. So, Kong, next question, isasama nyo ba yung sinasabi ni President sa Quadcom, isasama ba sa Quadcom yung paimbestigahan yung mga drainages, yung sa DPWH, isasama nyo ba yun, sir? Yung Quadcom po kasi mas para doon sa mga organized crime at sa mga illegal syndicates po. No? So, I think magpo-fall within my particular committee po, yung binabanggit po na leakages, slippages po sa infrastructure projects. I don't think it will go into the Quadcom. So therefore, pili lang po ang sa Quadcom ng mga cases? Pili? I think that has been the case naman po. Kasi kailangan ng intersectionality. So for example, in the original Quadcom, kaya nagkaroon ng Quadcom kasi napansin ng mga komite na parang we are talking about the same personalities here. Di ba? So for example, when they were talking about the drug personalities then, why does it seem that we're also talking about the same personalities in Pogo? Di ba? So that's why you had like the Quadcom na magkakasama po yung mga committee po na ito. So, just to be very clear, wala tayong pinipili. It just so happened na these particular personalities are the same personalities being investigated in separate committees. Sir, isa na lang po talaga. So therefore, you're thinking hindi pa yun mga na-resolve. Tama po ba? Sorry, can you repeat it? Hindi pa na-resolve yung mga cases ng POGO, kumbaga wala pa para sa iyo, sir. Wala pang resolution yung mga yon. Thank you. Well, as particularly in Pogo, the personalities that are involved there in the last Congress have not yet been brought home. So particularly, Attorney Roque has not yet been brought home. So ibig sabihin, he is part of the unfinished business of the Quadcom for the 20th Congress. Quadcom yung tinanong niya, may binanggit kayo sa inyong Committee on Public Accounts. Linawin ko lang, doon pwedeng pumasok yung investigation sa flood control. Doon po talaga. Doon talaga. Papasok. Okay. Yung, Sige po. pero for example, pag tumawid na towards yung actual kickbacks, tatawid na po to the House Committee on Good Government. Okay. So pwedeng dual Pag cog may naman. corruption allegations na po talaga na malinaw. Sige po. Tanungin ko lang tungkol doon sa issue yun. Happy po ba kayo na ang mag-iimbestiga sa flood control project ay ginagawa nung ahensyang nag-implement ito ng DPWH? Well, malaya naman po sila magkaroon ng internal review. No?
ibig sabihin, talaga naman nung ginagawa yan ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Pero, syempre, may panawagan na rin po na parang baka mas magandang iba. No? So, malaya naman po ang lahat. And to be fair to the executive department, I think kahit po yung mga DepDev I think will be involved in this particular internal review as well. No? So, um, yung Senado po will undertake their own investigation. Yung Congress will undertake their own investigation on the matter as well. Kailan yung timeline natin nung pag-reorganize ng mga committee? Meron na po bang specific dates? I think within the next 2 weeks. Kasi kaka-elect lang ho ng chairs nung Tuesday tsaka Wednesday. Hopefully makapag-elect po ng additional members for the committees by next week. So whether this week or Wednesday this week or the week after, makakapag-hearing na po kami. As the chair of the Committee on Public Accounts, ano yung masasabi niyo tungkol dun sa articles of impeachment kay Vice President Sara? At ano yung posibleng gawin ng House in the face of yung Supreme Court decision on the impeachment case? Dagdagan ko lang yung tanong, kasi tinanong kanina tungkol sa bakuna. Hindi ho ba kung epektibo yung bakuna sa baboy, mas epektibo yung bakuna sa impeachment? Yung decision ng Supreme Court? Well, siguro una, ilalatag ko muna yung talagang steps forward ng Kongreso dito po sa impeachment po na ito. So in the next couple of days before the deadline, ay maipapasa na po yung motion for reconsideration ng House of Representatives asking the Supreme Court to reconsider their decision on the impeachment of Vice President Sara Duterte. Very important ho na mag-reconsider po yung Korte Suprema dahil ang pagtingin ho ng Kongreso dito, ito po ay pagbasag sa separation of powers. Yung pong initiation of impeachment ay exclusive power ng Kongreso. Yung pong trying and decide the impeachment ay exclusive power po ng Senado. Yung pong aspeto kung saan tinitingnan po nila yung tama, kung tama ba ho yung prosesong sinunod, ito po ay within the judicial review powers ng Korte Suprema sa ilalim ng Francisco at sa ilalim po ng Gutierrez doctrines po ng Korte Suprema. Pero very important na una, para may mga factual inaccuracies dito po sa mga binabanggit po na desisyon ng Korte Suprema. Kasi una sa lahat, I think babanggitin po ng Kongreso ito, una ho muna ang trinansimit, una ho muna ang inapprove yung fourth impeachment complaint at the level of the plenary nung araw po na yon. Saka po in-archive yung first, second, and third impeachment complaint. So, ibig sabihin ho niyan, yung binabanggit po nila na basically dismissed and therefore nag-attach yung one-year bar rule on the first impeachment complaint, parang hindi naman ho yun totoo. Di ba? Kung yun ho yung gagamitin po nilang unang batayan. Pangalawa, yung pong fourth impeachment complaint, ang sinasabi ho nila, hindi yan pwede dahil ito po ay pagbasag ng due process requirements sa ilalim po ng 1987 Constitution. Kailangan ho natin banggitin dito na una, wala po yan sa mga rekisito sa lahat ng impeachment complaint mula po ng panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2000 at 2001. Ibig sabihin, bakit yan ilalatag na rekisito sa impeachment ng ni Vice President Sara Duterte kung sa lahat ng impeachment dati, hindi po ito linatag. Kaya nga ho, ang binabanggit, pwede nilang gawin yan, pero hindi nila dapat yan gawin sa kaso po na ito. Ibig sabihin, paggalang ito sa kanila pong pagtingin, pero pag-implement din po ito ng operative doctrine rule, kung saan, ito na ho yung estado ngayon, pero hindi na yan dapat maulit muli sa susunod na panahon. So yan ho yung, I think, kailangan ho linawin dito po sa apat na impeachment complaints na binasura po ng Korte Suprema. And finally, at ito po yung very important ho na actual implication ng kaso po na ito. Sa totoo lang, parang pinapahirapan ng Korte Suprema na mag-impeach
ng mga high-level officials, impeachable officials, presidente, vice-presidente, Supreme Court Justice, Ombudsman, at iba pa. Ibig sabihin, parang ayaw ho nila na ma-impeach po itong mga tao po ito. Kasama sila dito po sa makikinabang sa desisyon po na ito. Kung in all likelihood, parang sa August 6, batay na rin dun sa mga paunang pahayag ng ilang senador, mukhang ititigil nila yung hearing gamit yung naging desisyon ng Korte Suprema. Is the House leadership inclined to refile yung impeachment come February, number one? At number two, ano yung nakikita po ninyo with this decision of the Supreme Court? Ano yung nakikita nyo na balakid para mas maisakatuparan itong ganitong taktika? Well, una sa lahat, syempre, prerogative po ng Senado na magdesisyon. No? Kung ano ho yung gagawin nila sa impeachment bilang Senate Impeachment Court or kung tatalima ho sila sa desisyon po ng Korte Suprema that they actually have no jurisdiction on the Supreme Court dahil unconstitutional yung pong articles of impeachment. No? So, sila po yung magpapasya rito. Kung ano man yung kahinatnan at the level of the Senate, at the level of the Supreme Court, tingin ko naman na handa po yung 20th Congress na mag-refile po ng February 6, 2026. Kasi, ang totoo naman, usapin po ito ng accountability. Sa usapin po ng paggamit ng confidential funds, sa threats against the President, the First Lady, and the House Speaker. At yung decision po mismo ng Korte Suprema, ang nagsabi po nito, they are not acquitting the Vice President. They just want that the process be laid out in a manner that they accept. No? So, if that is the result that we will have to take, then probably a refiling is still on the table by Feb 6, 2026.